Sabi po sa mga awit, chapter 46, verse 10, sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan ay pinakadakila. Sabi naman po sa mga awit, chapter 37, verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan umuunlad man sa kanila. Short insight lang po sa devotion kanina sa guide. No? Nakita ko po dito na minsan pinapahinto po pala tayo ni God, hindi para tayo sumuko. Pinapahinto pala tayo ni God minsan kasi gusto niya meron tayong time para mas makilala siya. Pangalawa, minsan pinapahinto tayo ni God kasi habang nakikilala natin siya, siya mismo yung nagli-lead sa atin sa mga tamang bagay. Siya yung nagpo-posisyon sa atin sa tama. He will lead us to the right people. He will give us the right perspective. And He will also lead us to the right timing na gusto po niya. Share ko lang po, 2 months ago, nag-struggle po ako internally. When I mean internally, it's a combination of spiritual, mental, and emotional. Actually, I never thought I would step in church again because I decided, this is it, I'm done. Tapos na po, ayoko na. Pero alam niyo po, this season of prayer and fasting, na-realize ko, hindi po pala ako sumuko. Pinahinto lang ako ng Diyos kasi gusto niya magpahinga ako. Sa biyaya po ng Diyos, sa tulong din po ng mga taong nilagay niya po sa akin, nakatayo po ako sa harapan po ninyo sa biyaya ng Diyos. Na ako po mismo hindi ko na alam na makakatayo pa pala ako rito. Salamat po sa Lord. Bakit ko po itong kinikwento? Kasi maybe some of us or many of us are struggling internally right now. Pero ito pong prayer and fasting is a season of stillness and rest. Be still and rest. Ito po yung pagkakataon na mas makikilala natin si God at hayaan po natin ang Diyos na dalhin po tayo sa tamang tao. Hayaan po natin si God na bigyan tayo ng tamang perspective. Tigit sa lahat, madala po tayo niya sa tama niyang plano. Kaya po, sa oras na to, hayaan niyo pong ipag-pray ko po kayo. Kung sino man po yung pagod, kung sino man po yung tuliro, hindi na alam ang gagawin, let me minister to you in this prayer, even po sa mga kasama natin sa online. Lord, Lord of Lord, King of Kings, the Prince of Peace, the Everlasting Father, our Provider, O God. Lord, ang dami po namin pangahawakan na pagkakilanlan sa inyo. At kung sino man po sa mga kapatid ko, Panginoon, na dumadaan na sa kadiliman, O God, give them light. Lord, kung sino man po yung pagod, bigyan mo ng kapahingahan, O God. At kung sino man yung nagsisik ng kung sino ka, Lord, magpakilala ka po sa kanila, Panginoon. Lord, thank you for the season of prayer and fasting. Ito yung pagkakataon po namin to be still and rest in your presence. Kasi this is the right moment to know you more. And I believe it is your plan to lead us, O God, to position us to the right place, to the right people, and to have the right perspective, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. I pray, Holy Spirit, touch every heart of the people right now, O God. And even watching online, Panginoon, hawakan mo ang puso nila, O God. Hindi po matatapos ang service na ito, Panginoon, na hindi mo sila binibigyan ng bagong perspective kasi, Lord, nakapagpahinga sila sa inyo. And I pray, Panginoon, gamitin mo ang testimony ng magte-testify po ngayon and even ang speaker, O God. Speak through her, Panginoon. Your word is powerful, Panginoon. At habang nakikinig kami sa mga salita mo, Panginoon, Lord, mararamdaman namin yung kapahingahan at kagaangan, Panginoon. Ang lahat po, Panginoon, na ma-accomplish namin sa gabing ito, Lord God, ibinabalik po namin ang papuri sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hello, magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa mga nasa online. Ako lang po ito, si Arnold. Ah, at salamat sa Diyos kasi biyaya talaga ng Diyos na nakatayo po ako ngayon sa harap niyo. Sabi nga ni Marlon kanina, bago ako mag-umpisa, ito daw yung pinakaswerteng araw, 9th day. Sabi niya, lucky 9 daw po. Thank you sa Lord kasi makakapag-share po ako ng kabutihan ng Diyos, yung katapatan niya. Ako po si Arnold Di Macali ng JBES Network sa pangunguna po ni Kuya Ray Hernandez. Kwento ko lang po yung paano ako po napunta rito dito sa church. Noong 2009 po, kasama, inimbitahan po ako ng isang kaibigan. Siya po yung, yung lolo ng Jairus Network, si Kuya Milo po, tatay ni Pastor Mel. At salamat sa Diyos, sinama niya ako rito at nakakilala ko sa Panginoon. Talaga po, nung napunta pa ako rito, wala pong direksyon yung buhay ko. Wala akong pakialam sa pamilya ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng desire na makakilala rin yung buong pamilya ko. Parang hindi papayag yung puso ko na hindi sila maisama. Kahit napaka-imposible. Kasi po, sa totoo lang, kami hindi naman kami close magpapamilya. Kahit sa loob ng bahay namin, lagi may bangayan. Pero sa biyaya na po ng Diyos, talagang, ayun po yung naging desire ng puso ko, talagang niluluhod ko sa Panginoon. Hindi ko naman po sila biglaan na isama sa Panginoon, pero kumikilos din po ang Panginoon. Para kasing napaka-imposible, pero talagang yung naging tinanong ako ng leader ko kung ano po yung prayer request ko. Una sa lahat, mga magulang ko, kapatid ko, makakilala sa Panginoon. Sabi ko nga napaka-imposible mangyari yun. Lalo-lalo na, tatay ko, sobrang, since birth siya, talagang, andun yung kanyang faith dun sa nakagisnan niya. Pero hindi po rin po ako tumigil sa pananalangin sa Panginoon. Una ko pa naisama yung nanay ko, mga kapatid ko. And then, ang tatay ko sobra pong napakatigas din po ng puso nun. Para pong sabi ko nga nung nabasa ko po yung isang verse dun sa Bible, yung sa Luke, sabi na, kung meron kang pananampalataya kasing laki ng mustard seed, kaya mong utusan yung puno na yan na matanim sa dagat. Parang sobra pong naging rin sa akin yun, parang doon po ako na-challenge. Totoo, bakit nga ba naman hindi ako magtitiwala sa Panginoon? Kasi imposible na nga rin po yung nangyari sa akin na makabalik ako sa hanap buhay. Imposible na rin po yung nangyari sa akin na nagkaroon na uli ng direksyon yung buhay ko. Pero talagang lumaon. Habang dumadaan yung mga panahon, hindi po ako nagsawa ng hanggang sa dumating po yung time na parang nangihina na rin po ako. Parang sinasawa na rin po ako kasi parang walang nangyayari. Pero tapos dumating pa po yung time na maglilipat na tayo ng church. Sabi ko, etong napakalapit na church, hindi ko na isama si tatay. Parang napaka-imposible na maisama ko sa Victory Mall. Pero hindi pa rin ako bumitaw. Nung nagpunta na tayo sa Victory Mall, doon po siya nasama. 2017 po, sinama ko si tatay doon. Talagang, hindi ko rin po alam kung paano nangyari po yun. Pero sabi ko na lang, talagang pinakita ko sa kanya na mahal ko siya talagang, tay, sabi ko, sama ka sa akin, linggo naman bukas, tayo sa mall, sira-sira na yung sapatos mo. Kasi tatay ko, laging naghihiling sa akin yan. Kahit maliit na bagay. Bisan dinineglect ko. Kasi parang lagi na lang ako, parang ganun. Pero dahil nga dun, na nakikita ko na
Gusto niya ako makasama. Gusto ko rin talaga siya makasama. Sige tay, parang naging dahilan lang din yung na bibili kita ng sapatos bukas, sa mall tayo pupunta. Hindi niya alam sa church yun. Talagang pumunta kami, 9:00, sarado pa yung... Sabi ko tayo, mamimili tayo dyan ng sapatos sa baba ng mall kasi di ba may mga lambat-lambat doon. Sabi niya, ayan o, kaya na sarado pa eh. Doon muna tayo sa 4th floor, kakain muna tayo, maya-maya magbubukas na yan. O nga, tagal na magbukas na, sumisilip pa siya sa baba. O sabi ko, medyo mainit dito sa 4th floor, mag-10 na, doon muna tayo sa taas. Thank God talaga namang at nagpapasalamat ako sa Lord talaga kasi biniyayaan tayo ng magagaling na leader. Yung mga, lalo-lalo na yung usher, talagang yung warm welcome, sobra siya pong, ng pagkaano doon, parang napil niya na talagang hindi rin siya stranger, na ikwento niya rin sa akin yung pagdating namin sa bahay. At siyempre pa, papasalamat ako sa Lord dahil kasi meron tayong sobrang galing na pastor. Talagang, unang-una rin siya nakita ni tatay, talagang sobrang humanga siya. Sobrang, sabi niya, ang galing naman ng pastor niyo. Tay, magaling si Lord kasi naisama kita eh. Sobrang imposible yun. After nung time na yun, hindi na siya umabsent dun sa pananambahan. Kaya sabi ko nga hindi ba pwedeng hindi sasagot ng Lord? Dahil magkaroon ka lang daw ng maliit na pananampalataya nila at dire-diretso mong ginagawa. Kaya ako naman po naikwento yung kabutihan ng Diyos na to kasi kailan lang, mga last week lang din, may namatay kami sa Barangay 377. Bigla ko rin po naalala si tatay na talagang, yung sobrang thankful ako bago sila mga nakuha ng Lord, kinuha sila ng Lord, nakakilala sila, talagang may binabago. At nagpapasalamat din po ako una sa Lord kasi sinamahan niya ako sa pag-akbang na yon. Ganon din po sa Barangay 377. Kung di hinakbangan ni Kuya Jun din yun, yung pamunguna dun sa barangay nila, hindi rin namin siguro na ipakilala si Kuya Jun. Kaya sabi ko nga, kung ano man din yung pinasimulan sa atin ng Diyos, diba? Talagang tatapusin niya yun. Lagi ko rin inaanin sa Philippians 1:6 na yun. Na talagang wag tayong magsawa na manalangin. Talagang yung faith natin. Dahil kasi pag sinabi ng Diyos, sigurado magaganap. Sa ngayon, hindi pa man din talaga sila nanay, pero lagi rin po silang nananalangin. At sinasabi ko nga, dati nga po, lagi may amoy sampagita yung bahay namin. Dahil kasi nga, meron pa siyang inaalagaan doon na, pero ngayon wala na po yun. At sa kabutihan ng Diyos talagang nabubuksan na rin po yung isip nila. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan din natin ngayon, kahit nga mga po kasi, di ba, sinasabi ko nga, kung may faith ka, kaya mong bunutin man. At you can do impossible thing para basta maniwala ka lang sa mga pangako ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. Wow. Palakpakan po natin ang ninong ng bayan. So sa lahat ng magpapakasal, Kuya Arnold, may slot pa ba? Ano po, grabe po, napaka-generous, napaka-consistent ni Kuya Arnold. Ano po? Dati parang may midweek service pa tayo eh. Ano po, yung mga gabing pagtitipon din na ganito at andito po talaga siya. At na-witness talaga natin yung journey niya. Nung una talaga kala ko ang yaman niya. Ano po yung nagsimula siya talaga na meron na. Pero nung nagkakakwentuhan kami, hindi rin talaga ganon kadali. Parang nagsimula din talaga sa wala, pero because napakasikap, matyaga, ano po, talagang in-honor at pinagpala talaga ng Diyos yung kanyang buhay. Nakita naman natin yung mga kamag-anak niya, yung mga kasama niya sa subasta, dinadala niya po dito, hindi po ba? Pati nga po sa barangay nila. Kaya nga, kitang-kita ko po sa kagalakan ni Kuya Arnold, especially yung pag-Sunday na pag-outreach.
hindi po namatay po talaga yon. Ano ho? Kaya nga ganun din yung lungkot niya nung may isa sa Barangay 377, ano po, na namatay po. Pero last December nag-testify pa. Parang notoryo sa barangay, laging gumagawa ng gulo. May testimony talaga na hindi maganda. Pero kinuha ko yung video nga na nagpapasalamat yon, na buti na lang napasama ako sa mga pagtitipong ito na kung saan itinataas ang Diyos. Na bagamat nung last Sunday, inilibing po, pero sabi ko, meron pong taga-outreach natin na nasa langit na ngayon at hindi na sayang ang ating pagpapagal sa Diyos. Can I hear amen? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. So bago ko i-introduce yung ang ating speaker po, ano? O nakagawa po ba kayo ng letter? Ayan, lagay po natin ilagay nyo rin po ng sobre. Malay nyo, pagbalik nyo talaga, meron laman yan. Pagkatapos, ang nakalagay po doon sa sobre nyo, keep on trying. Hindi ba ganon? Naabutan nyo pa yung sa may tansan, ano po? Yung may mga free sa keep on trying, ano po? So, yung ganyan lang po ilagay natin, yung di makapagbibigay po, meron naman po tayo dyan. This week, ano po, accommodate pa rin po natin dyan, ano po? Meron akong pinagawang Heaven's Box Mail, ano po? Lagayan po ng bigas namin yan, pero isinakripisyo po namin para sa gawain pong ito. Lagyan nyo na po ng sobre. Ako cute lang, parang nilagay ko lang sa ganito para colored pa lang alam ko, green. Akin yan. Di ba? So, lagyan nyo ng mga bulaklak, palamuti. Huwag nyo na lagyan ng parol, baka di magkasya po, ano? Okay, Gary, eroplanong papel pa, ang lupit, kasi gusto niya makapag-abroad. Wow! Ang lulupit talaga ng pananampalataya ng bawat. So mamaya natin yan, mamaya natin po i-gather. Ano po? Yung tagapagsalita po natin, bata po siyang tingnan, pero nakitahan po natin na may lalim sa Panginoon. At napaka-consistent sa pagsasayaw. Kahit nagsisermon ako, sumasayaw pa din. Ganun ang pinaka-amen niya. Hindi yung parang kasi, ako po kasi nasa harapan alam ko sino yung nawawala, alam ko sino yung andyan, alam natin kung sino yung nagpapatuloy. Talagang believer po kasi ng consistency. Yun pa rin po talaga yung maghahatid sa atin sa maraming bagay. Hindi pinag-iusapan yung galing, yung bilis. Basta lang po, maging consistent ka po. And napakinggan ko minsan, alam nyo, nakikinig ako pa nagde-devotion kayo. Actually, si Pastor Mel, diyan ko rin napakinggan yan Morning devotion. Uy, galing nitong magsalita. Galing, po. So, mga kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, pinakikinggan ka ni Pastor. So, hindi lang ang Diyos ang nakikinig sa inyo. Kaya nga po, yung prayer and fasting natin, 21 days, hindi po talaga kasya Sa dami ng pwedeng magpatotoo, sa dami ng pwedeng magsalita, ang dami ho talaga, yan ang kayamanan natin. Kaya nga, talagang karili natin ang devotion nyo. Kapag may narinig tayo sa Diyos, may pwede tayong sabihin sa tao. Amen? So, hindi na po natin pagtatagalin from Viral Network. Ang nakakuha po ng grand prize ng ating Christmas Fellowship. At wala nga lang confirmation ng mentoring namin. Sana ko back-to-back talaga to para confirmation. So, alam ko po, bunga din po yung tagapagsalita natin ng matyagang pag-aalaga ng kanyang leader. Kung sino man po yung nakikita nyo pong mga tumatayo po dito, it is a great reflection also ng pagtsatsaga, ng pagsisikap ng kanyang mga leader. Beautiful ang tawag ko sa leader niya. Beautiful. Never pa pong nagbago ang pagtawag ko po sa kanya. Kaya hindi lang po beautiful ang tatayo po sa atin. Beautiful inside and outside. So mga kapatid, welcome po natin. Naniniwala po ako, very promising leader, napaka-talented, mga kapatid, Miss Naomi Salditos. Pakinggan po natin siya. Don't miss every word na mapapakinggan natin this evening. God bless.
Ayun po. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Naomi Salditos from Viral Network. Usually po nakikita niyo ako na... Wait lang, sobrang nagulat po ako eh. Usually po nakikita niyo ako po na sumasayaw or minsan po sa Alab Kabataan. Pero for tonight po, sobrang, I feel so grateful and blessed po na isa po sa nakausap ni Tatay Day na mag-speak sa ating prayer and fasting. So before we start our evening, let's begin our night with a prayer po. So Lord, thank you Lord for this night, oh God. Tonight, Panginoon, I pray Lord na wala silang ibang makita, Lord. Wala silang ibang marinig, Panginoon, kung di ikaw, Lord, yung words mo, Panginoon. I know, Panginoon, na we all have our struggles tonight, Panginoon. And kung ano man po yung word na ibibigay niyo, Lord, may we receive this, Panginoon. May we receive peace, Panginoon. And Lord, maramdaman po namin, Lord, yung Holy Spirit tonight, oh God. We love you, oh God. We praise you, Lord, and we glorify you. In Jesus' name, amen. Ayan, so today is the 10th day of our prayer and fasting. Kamusta naman po tayong lahat? Gutom na po ba? Kumain po ba kayo? Charot. Pero, ayun po, kamusta naman po tayo? Sige nga po, tanungin nyo ngayon katabi nyo, kamusta ka naman, Bes? Kamusta ka naman? Ayan, gutom ka na ba? Ganyan. Ayan, gutom na ba? Kasi ako guys, gutom na. Hindi, joke lang po. Ayun, pero I hope po na we are all doing good tonight. So, let's start. Let's look at our screen po. Ayan. Okay. Ayan po. Let's look at our screen and see kung gumagalaw po ba siya. Let's see nga po, if like, kapag nakita niyo yung picture na to, gumagalaw ba siya? Mabilis ba or mabagal yung galaw? Ayan. How about in our next picture? Ayan, gumagalaw ba? Ang galing, no? Wow. Amazing. How about in our last picture? Ayan. Gumagalaw din, ang galing. Actually, guys, these pictures were all made to test a person's stress level. So, if stress na tayo, guys, mabilis yung galaw niya. So, if sobrang bilis, guys, gusto ko lang kayong kamustahin, okay pa ba kayo? Sobrang bilis ba? And if sobrang bagal, or like mabagal, or medium lang yung bilis, ibig sabihin, medyo nakaka-handle pa naman natin yung stress natin. So congrats if mabagal po. Pero I guess either way po, no, stress pa din tayo. So ayun po, ayun. So, are you familiar po ba with these words? Yung ipa-flash po natin sa screen. Pressure, anxiety, fatigue, stress, burnout, overwhelm, exhaustion. These words are all synonymous with each other. Iisa lang yung meaning and connected sila sa isa't isa. Kapag itong mga words na ito naramdaman natin, parang ang bigat-bigat. Parang lahat na lang, lalo pag sabay-sabay, parang ang gusto na lang natin, tumigil siya. Ang gusto lang natin gawin is magpahinga. Especially pag overwhelmed na tayo and patong-patong na siya. Siyempre, lahat naman po tayo, may mga source tayo ng stress natin. Whether you are an employee, a student, a parent, a wife, or even as a leader, tayo po ba? Sige nga po, ano po ba yung mga sources ng stress natin dito? How about sa mga students? Mga students, I'm one of you guys. Taas naman kami ng mga students dyan, kaway-kaway. Of course, yes. Ano yung mga stress natin? Ano mga cause ng stress natin? Exams, projects, yung grades natin. Siyempre, stress na stress tayo dyan. Sa mga parents naman, sino yung mga parents dyan? Ayan. Household chores, yung mga anak nyong matitigas ang ulo. Hi, ma. Joke lang. Yung mga labahan na patong-patong na hindi maubos-ubos. Stress na stress tayo dyan. And of course, yung mga working people natin, sa mga employee natin. Yung deadlines, yung biyahe pa uwi. Diyos ko, yung sa LRT, lalo na sa LRT, yung uwing-uwi ka na, tapos ang daming tao, talagang isisiksik mo sarili mo, gusto ko na magpahinga. So, ako po, syempre personally, as a college student, lagi po ako, nai-stress po ako kasi I'm planning my future. So, whatever decisions that I make ngayon, it will affect my future plans.
May 5-year plan po kasi ako, so kailangan yung grades ko, uno yan. Kailangan may mga organization akong sinasalihan. Kailangan malagay ko sa resume ko yan kasi gusto ko maganda future ko eh. So kapag nagkamali ako ng isang decision lang, maaapektuhan siya. So the thought na ganon, sobrang pressure na pressure ako. And sa sobrang daming responsibilities kong kinukuha, pag nagsabay-sabay sila parang gusto ko na lang mag-Saturday, gusto ko nang magpahinga, gusto ko nang huminga muna, like stop. Parang gusto ko munang ganun, pero wala akong choice kasi ginusto ko yan, panindigan ko daw. Pero we are all aiming for rest. Lahat tayo. Maari ngayon, you're in the season na nag-enjoy ka, okay na, naalagpasan mo na, or maari ngayon, you're internally struggling. Pero either way, we've all experienced stress and we've all come to the point na, stop muna, gusto ko na huminga. What is the meaning of rest po ba? Sige nga po, sa slide natin nakalagay, rest means to relax into something and let it support you. Emphasis on the word support. Minsan po kasi we find it hard to experience rest. Yung kahit may time na matulog ka, mas chino-choose mo to do the latter na I'd rather do my backlogs or gawin mo ibang responsibilities mo kaysa magpahinga. Or minsan, yes, nakatulog ka for 14 hours straight, then pagising mo, okay, pagod pa rin ako. Parang ganon, hindi siya natatanggal. And minsan pa nga nagigilty tayo na parang wala akong ginagawa ngayon, parang mali, parang illegal na free time ko ngayon, parang may gagawin ako, kahit wala ka namang gagawin. So, andun pa rin yung stress. Hindi pa rin nawawala yung pagod, yung overwhelming sensation. Bakit nga ba hirap na hirap tayong makita or makuha yung rest? Na-deserve natin namang lahat, pero feeling natin hindi. Kahit binibigay na, andyan na, wala kang gagawin ng 1 linggo, bakasyon ka ng 2 months, pero hindi ka nakakapagpahinga. Bakit ang hirap para sa atin ma-achieve ang rest? Tonight po, we will be talking about experiencing rest. Sabi po sa Isaiah chapter 26, verse 3, "You will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you." Dito sa Isaiah, we meet the prophet si Isaiah. Kinakanta niya po yung Song of Praise wherein sinicelebrate yung trustworthiness ni Lord. Actually, he's prophetically singing on how God will restore Israel. How Israel will once again walk in righteousness and with peace. Na after all ng judgment, darating pa rin yung araw na Israel will be redeemed and restored as long as they will keep their eyes and focus on the Lord. Rest equals to peace of mind. Mararanasan natin ang rest if we all have peace. And we can have peace if we do these 3 things. The triple T, ika ko nga. Number 1 is you need to be transparent kay God. Have you ever tried na i-avoid yung problems niyo ng sobra-sobra? Parang mas okay nang wag ko itong pag-usapan. To the point na kahit kay Lord, hindi mo ina-open. Being transparent means that you are open and honest without secrets, telling the truth and being able to trust. Sometimes, when we experience an overwhelming challenge, we tend to be closed off. Ako po, personally, ganun ako. Yung pupunta ka ng church na, oy guys, tara, sayo tayo, kanta tayo, ganyan. Pero, under the surface, you're going through something. You're struggling. Ang laki-laki ng ngiti mo, pero pag uwi mo, alam mo yun, hindi mo ma-experience, hindi mo maramdaman. Minsan nga kahit sa bahay mo nasa bahay ka, andyan yung family mo, you're still putting up a smile. You're still putting up a facade kasi ayaw mong ipakita what's beneath that smile. Even kay Lord, naranasan niyo na po may mag-pray na, Lord, thank you, you're grateful, you're blessed. Aware ka na blessed ka. Aware ka na masaya ka, na grateful ka, pero may problem ka na ina-avoid mo talaga kapag si Lord na, okay Lord, thank you. Tapos, akala mo hindi alam ni Lord. Alam ni Lord, hinihintay lang ni Lord na sabihin mo sa Kanya through prayers. Kahit nga hindi ka na magsalita Kahit umiyak ka lang Kasi alam na ni Lord. Pero how come we choose to avoid this? How come parang mas okay nang wag? 'Di ba? I don't know, pero ako po, I've been through that so many times po. And the moment na I started to be transparent kay Lord in my prayers, sobrang gaan ng pakiramdam po, sobrang laking weight na na-lift off sa akin. So,
Again po, no, number one, in order to experience rest, we need to be transparent in our prayers. And number two po is, you need to turn to your loved ones. Mahirap mag-open up. Now, of course, after natin maging transparent kay Lord, parang, okay, kaya ko na maging transparent, kaya ko na magsabi sa iba. Tapos biglang, joke lang, hindi ko pala kaya. Ang hirap. It's easier said than done na mag-open up ka sa iba na, uy, alam, ang ganda mo. Imbes na mag-open up ka, parang, ang hirap. Talagang, kasi we are afraid of, I don't know, looking weak. We are afraid of being judged na, baka wala naman paki sa akin to, mag-open up ako. Hindi naman, wala naman talagang ano sa akin to. Or, we just want to appear tough. Or we just want to appear as strong as possible. Kaya hindi tayo nag-open up sa iba. Pero, sino ba yung mga loved ones natin? Family, life group, friends. These are the people that you love, and I guarantee you, mahal na mahal ka pabalik. Maaring hindi mo siya always nakikita, pero they love you. And they want to be with you. They want to share your experience. May mga moments talaga na parang, nakakapanghina na parang, gusto mong i-share, pero bakit, ano yung nagpipigil sa'yo? Pero guys, I promise na once, you open that door, once na nagkaroon ka ng strength sabihin, iba talaga yung may nagpa-follow up sa'yo, mararamdaman mo na, may mag-get sa'yo na, kamusta ka? Naalala niya na may problem ako? May paki pala sa akin to, hindi pala ako nag-iisa. Sobrang peaceful, sobrang sarap sa pakiramdam na may ganun kang tao sa paligid mo. And I promise guys, hindi lang isang tao yan. Maraming nagmamahal sa'yo. Tingin ka sa kaliwa mo, tingin ka sa kanan mo, lahat yan nagmamahal sa'yo. Totoo ba? Hi, I love you, ganon. Sabihin nyo ka sa katabi nyo, I love you. Ayan. I love you. Ganyan. Again po, no, number one, we need to be transparent in our prayers. Number two, we have to turn to our loved ones. And lastly, number three, you need to trust God despite your circumstances. If we know Jesus, we know peace. Why? Because He Himself is peace. Si Lord mismo yung peace natin. Parang, okay, Lord, okay ako ngayon, nag-pray ako. Sige, open up ko sa'yo, Lord. Na-open up ko sa mga friends ko. Then next circumstances na may challenge ka, okay, Lord, bye-bye ulit. Like, ang hirap na maging consistent sa pagtitiwala kay Lord, pero once kasi na-capture mo na yung peace, once na naramdaman mo na si Lord, kaya mo pagkatiwalaan, and si Lord, nandyan sa'yo, and kaya kang bigyan ng peace. Again, dun mo ma-experience yung rest. It's okay not to be okay, guys. And it's definitely okay for you to rest. There's no harm there. There's no harm there, guys. Walang problema doon. Kasi the Lord is there for you. The Lord will be there for you. And hindi mo man lang naririnig si Lord. Nagagamit niya yung mga tao sa paligid natin. Bible, devotion, prayers, ministry, and our life groups, even our friends and family. Sobrang kaya ka ni Lord iparamdam yung peace. So you just need to be transparent. You just need to be vulnerable kay God. Do not cherry pick your moments na of vulnerability na, okay, harap ako kay Lord ngayon, pero next time hindi na. Yung gusto mo lang, pero yung ayaw mo, hindi mo talaga gagawin. You need to be consistent. You don't even need to speak like I said. God already knows. You just have to be vulnerable. You just have to be true to the Lord. And you just have to trust Him and surrender to Him. So for us to have peace and experience, again, the triple T, be transparent in your prayers. You need to turn to your loved ones, and lastly, you need to trust God despite your circumstances. Let me end with my testimony. Personally po kasi, ako, hindi po nag-share ng emotions ko. I can be going through the toughest situations and walang makakaalam. Hindi dahil parang, ay, pabebe yan. Hindi, guys, hindi talaga. Ang hirap. So personally, hindi ko kaya na pupuntahan, titignan ko yung mga kapatid ko, parang ang saya-saya nila. Like, hindi ko kayang makita nila akong malungkot kasi gusto ko nakikita nila ako as strong. Atin nila ako or sa life group ko. Ayoko nakikita nila ako na weak or like nasa moment ako na naghihirap ako kasi ayoko. I want them to see me as tough
And kahit kay Lord, nag-pray ako, Lord, thank you. Puro pag nag-pray ako kay Lord, puro pinaparamdam ko lang kay Lord na grateful ako, thank you Lord. Pero hindi ko sinasabi kay Lord yung problems ko. 3 days, Sunday night, 3 days before po ako mag-speak, wala pa po ako nagagawa sa word ko. Hirap na hirap po ako. Tapos nag-chat sa akin si Mama Tess, yung leader ko, sabi niya, Nakamusta ka? Sunday na ngayon. May nagawa ka na ba for your prayer and fasting? Tapos sabi ko, wala pa po. Puro scripture, drafts, delete lang ako kasi wala akong maramdaman na word ni God. Wala talaga, parang wala. So sabi ko ni Mama Tess, sige mag-pray ka lang nak, pag-pray kita. 2 a.m. nag-pray ako kay Lord. Tapos sabi lang ni Lord sa akin, maging transparent ka nak. Maging transparent ka. Sabi ko, oh, Lord, ang hirap. Hindi ko kaya. Tapos sabi niya, hindi mo makukuha ito kung hindi ko magiging transparent. And for the first time, I cried kay Lord yung problems ko. Yung lola ko po kasi, she had a stroke. Actually, this is the first time that I'm saying it out loud. Pero, seeing your lola that way, it really hurts me na ayoko pa. Hindi pa ako ready. So like, Lord, huwag mo na. Ayoko talaga, Lord. Wag mo na. So, yun yung ano ko. Pero hindi ko siya sinasabi kay God. Ayokong sabihin kay Lord kasi nagiging totoo. The more na inisip ko siya, the more na nagiging totoo siya. So, parang hindi ko siya pinag-pray. So, that night, Sunday night, I prayed lahat kay Lord. Naging vulnerable ako kay God. Then, doon ko na-experience yung rest. Doon ko talaga na-experience na, wow. Yung pala yun. Okay, nagets ko na. The next day, I went to see my leader. Nag-open up din ako sa kanya. And sobrang gaan. Kasi, nalalabas ko na, may nakarinig na. Hindi na siya secret. Hindi ko nga alam ba't ko siya sinisecret, sa totoo lang eh. Pero, ang hirap kasi i-open up eh. You have this image na kailangan mong ipakita. Sabi nga ni Papa sa akin kanina, he was praying for me. Sabi niya, ano daw, parang sobrang dami kong ginagawa na unconsciously kong ginagawa. Like, I'm always there for my titos, sa pag may kailangan sila, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa mga friends ko, sa parents ko. Then na-realize ko, oh my gosh, wala pala akong taong nandyan para sa akin kasi I choose not to. And then naging transparent ako kay Papa. Kasi nakikita ko sila, umiyak sila kay Lola. Like, syempre, ayoko naman na makisabay pa ako na, ako din. Gusto ko ako yung nagko-comfort sa kanila. So, tonight po, actually, sobrang big milestone sa akin to na na-share ko siya. And umiyak ako at may tumulong luha. Kasi mahal po yung extension ko. So, hindi walang tumutulo dito. Pero, sobrang milestone po sa akin to na nakapag-share ako and nakapag-open up ako. And guys, I know na we all have our own struggles. I know na may mga moments tayo na hindi madaling i-express, hindi madaling i-explain. Pero I think the first step that you need to do is to be just transparent to the Lord. Let the Lord see who you are. Kasi again, He will not judge you. He's our safe place, guys. So ngayon, no, guys, gusto ko lang po sanang tumayo tayo. I know na may mga times ngayon na feeling mo we're not worthy, we're not good, hindi natin deserve kung ano man yung mga good things na nangyayari sa atin. Pero let's just forget about that for a moment and lagay muna natin yung kamay natin sa heart natin. Just give yourself a pat. I-comment mo lang yung sarili mo, good job. You did so good. Sa pagiging estudyante, sa pagiging cell leader, sa pagiging ate, sa pagiging kuya, sa pagiging apo, sa pagiging lola, sa pagiging magulang. You did so good. You deserve this rest. You deserve to find this peace na willing ibigay sa'yo ni Lord. So as we worship, guys, inas ko po yung part na i-play yung music na to. As we listen to this song, just forget about everything and just be with God. Ikaw lang, ta si God. Wala nang iba. And ibigay mo lang kay Lord lahat. Lahat. Be clear, be bare sa harap ng Panginoon. The Lord sees you, kapatid. And you will achieve that rest. Just be with the Lord. Hallelujah, God.
na talagang i-open natin yung heart natin sa ating Panginoon. Be transparent to God. Ano man yung mga bagay na nilalaman ng puso natin. May mga hurt, may mga hinihintay tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon, for He alone is faithful. Hallelujah, Lord. Come on, church. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Okay. Naomi, pag-pray naman natin lahat ng mga nakaka-encounter ng mga ganitong bagay, even nasa on-site, even nasa online. Sige po, let's pray po sa Lord. Let us feel His holy presence, everybody. Sobrang hingang malalim lang. Just feel God. Feel the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, I know, God, na usually when we pray, tas may pinagdadaanan kami, Lord, ang speechless namin, oh God. Hindi namin alam paano namin sisimulan yung prayer namin. Hindi namin alam kung paano maging vulnerable, kung paano simulan yung pagiging sincere, Panginoon. Pero Lord, tonight, Panginoon, lahat ng may struggle internally, Panginoon, yung nahihirapang sabihin out loud, Panginoon, yung mga struggles nila, yung mga pains nila, Panginoon, yung mga worries nila, yung mga doubts nila, oh God. Lord, You're with us tonight, Panginoon. Let us experience the peace and rest, Panginoon. Let us experience You, O God. Lord, we rebuke all the doubts, Panginoon. We rebuke all the fears, Panginoon. We rebuke every little threat, Panginoon, na nag-i-stop sa amin, Panginoon, para maging open, Panginoon, para harapin ito, Panginoon. I know, Lord, struggling, it's very hard, Panginoon. It's very hard sabihin yung struggles namin, oh God. Ang hirap-hirap, Lord, pero naintindihan niyo kami, Lord, kahit di kami nagsasalita. And sobrang grateful kami, Panginoon, and sobrang thankful kami kasi despite, Panginoon, ng mga mali na gagawa namin, Lord, You still let us feel You, Panginoon. You still let us feel the peace, oh God. You're still with us, Panginoon. You still love us, Panginoon. Your goodness, Panginoon, is never ending, oh God. And we are grateful for that, Lord. Lord, I pray, Panginoon, sa lahat na nag-internally struggle, Panginoon, ngayon. Sa lahat na natatakot, Panginoon, na magsalita out loud, Panginoon. Bless them, Lord. Let them feel You, Panginoon. Let them be vulnerable, Panginoon. Let them feel safe, Panginoon, when you're around, when they're surrounded by their loved ones, Panginoon. Lord, we lift You up, Panginoon. We love You, Panginoon, and we honor You, O God. To You all the praises and to You all the glory, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Isang malakas sa palakpak muli para sa Lord. Thank You, Jesus. Thank You, God. Thank You, Lord. Makakaupo na po ang lahat. Thank You, God. Thank You, Jesus. Wow. Thank You, Lord. Rest. Ilan sa inyo yung minsan nangihinayang ka dahil meron kang hindi nadala na dapat dinala mo? Like for example, devotion mo, naku sayang, di ko nadala. Ano po, parang ganyan. Naisip ko lang po yun, kasi habang nagsasalita si Naomi kanina,
nagre-reflect po kasi ko, hanggang kagabi, yun nga po, minsan kasi sabi ko, 6:00, magsusulat ako ng love letter kay God. Kaya lang, 1:00 pa lang nagising na ako. So, di na ako makatulog. So, nagsulat po ako hanggang, I think, 2:00 to 3:00. So, nilagay ko pa nga dito yung oras na sumulat po ako hanggang sa natapos ko yung sulat ko. Babalikan ko ito sa prayer and fasting din natin ng January. Ikwento ko lang yung encounter namin ni Naomi nung sinabi kong speaker siya. Sabi ko, Naomi, magsasalita ka sa prayer and fasting. Parang si Gideon. Yung, alam mo yung nagulat, parang hindi makapaniwala. Si Gideon kasi nung tinawag ni God, hindi ako makaalis kasi sa Jehovah Shalom that God is our peace. Hindi ka pwede mag-rest without God's peace. Hindi pwede yun, ang labo noon. Pwede ka uminom ng gamot, pero iba pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Of all the people, ini-imagine ni Gideon, Lord, bakit ako? I don't know kung na-feel din ni Naomi, Lord, ang bata-bata ko, baka ako yung pinakaano pa, ang dami-daming ganyan, ano po. Pero again, minsan pag kinakausap tayo ni God, parang si God nagkamali. Right? Parang, wrong number, Lord, wrong number. Ako po ba yung tinatawagan nyo na mag-speak? Wrong number. Hindi po ako yun. And then, I believe minsan, parang sa buhay natin, na-imagine ho ba natin na si God parang nagkamali? Hindi ho nagkakamali si God. Amen? He's a perfect God. Pero ang ganda lang kasi nung encounter ni Gideon, hindi ako makapag-move on Yung idea na, ano bang unang sinabi kay Gideon? You are mighty warrior, or the Lord is with you? Sa Judges chapter 6. Ano ang inuna ni God? You are mighty warrior, or the Lord is with you? Hindi ka pwedeng maging mighty warrior without the Lord is with you. Kapag nasa iyo si God, name it, anything can happen because God is with you. Maaring galing ka sa maliit, pero walang magagawa ang lahat kapag sinabi ng Diyos, gusto kitang maging hari. Because the Lord is with you. Anything can happen according to God's calling in your life. Sino rito, you are confident that God is with you? So because the Lord is with you, hindi ka lang dyan. Because the Lord is with you, dapat maniwala ka, you are candidate that you have a great destiny, that you have a great calling from the Lord. Hindi nagkamali ang Diyos. Alam niyo po, itong dalawang word nito ang gusto ko pong matandaan niyo as I wrap up yung message ni ni Naomi. Sabi niya natin, anxiety. Sabi natin, shalom. Sabi natin, anxiety. Sabi natin, shalom. Either dalawa lang na yan, sa dalawa na yan, ang nararamdaman natin. Either you're in the states of anxiety or you're experiencing shalom. Anxiety, in a simple words, is this. Anxiety is taking control everything in your hands. And that is anxiety. Sobrang kontrolin mo ang lahat ng bagay. Yung taong nakausap mo, naku, nagkamali yata ako ng pagsasalita. Baka kung ano ang naiisip niya na ngayon. Ayan, atakihin ka na ng anxiety. Naku, nabiro ko siya. Baka iba yung dating sa kanya. Anxiety na yon, anxiety na yon. Anxiety na. Hindi ka tumupad sa usapan. Ako, hindi ako tumupad sa usapan. Baka, ano kaya iniisip niya sa akin? Anxiety na yon, anxiety na yon. Naku, baka ito ina-expect niya sa akin, pero hindi ko nagawa. Anxiety na yon. Everything about the future na inaalala mo na hindi mo control, ang tawag doon, anxiety. How many of you want to control everything in your hands? Sasabihin ng tao, sasabihin ng boss mo,
sasabihin mo ng kasamahan mo. Walang ibang pinakamatinding makapag-anxiety or makapag-panic attack sa atin kung hindi yung imagine natin ang bukas na hindi pa nangyayari. Anxiety is again taking control everything in your hands about the future. Gideon, paano ko masasakop yun yung mga kalaban, yung Midianites? Paano ko kagawin yan? Sobrang liit namin. Sobrang kaunti kami. Ganda-ganda naman ng word na shalom. Shalom is trusting God is in control. You are believing and trusting that God is in control of everything. Di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Pero sa totoo lang, lahat tayo inaatake pa rin ng anxiety, inaatake pa rin talaga ng mga pag-aalala, inaatake tayo ng pagkabalisa, lalo na kapag nagkakaedad ka na, hindi mo na alam bakit nagpapalpitate yung heart mo, bakit ganito. Ang dami natin, pero patanda po tayo talaga eh. Lord, wala pa akong ipon, pero eto na ako. That is anxiety. Are you living in anxiety mode or in shalom mode? Shalom, in other words, also is because God is in control of everything. Nasabi ito ni Pastor JR last Sunday, all is well because shalom is with me. All is well because shalom is with me. O tingin po kayo sa akin, paano mo malalaman na napagtagumpayan mo na ang bagyo, anxiety, at problema sa buhay? Paano po? Paano mo malalaman na totoong napagtagumpayan mo na yung anxiety? Paano mo malalaman na natapagtagumpayan mo na yung maraming problema at mga pinag-aalala mo sa buhay? Paano ho? How do we know we are victorious sa mga storms na naramdaman natin? Simple illustration, real story. E din nung natulog si Jesus sa ibabaw, sa isa bangka, na habang nagpapanik, habang nababalisa ang lahat, siya tulog na tulog. Malalaman mo lang that you are victorious when you can sleep in the midst of the storm. Hanggat hindi ka nakakatulog, nasa isang tabi ang shalom. You are under anxiety attack. Kaya sana mga kapatid, ang prayer ko po sa inyo, despite of many problems, sana maranasan natin, Jehovah Shalom, I can sleep in the midst of the storm because God is with me. Can I hear amen? Ilan sa atin dito hindi nakakatulog? Naranasan niyo na po hindi makakatulog because you have problem. Naranasan niyo na pong hindi makakain because you have problem. Doon mo lang marirealize, oo nga I cannot control everything. I cannot control the future. What I have now, I can prepare for the future. I can prepare right now, but taking control of the future, hindi mo gawain yun. Hindi mo responsibility yun. Ang totoo, responsibilidad ng Diyos kung paano kanya buhayin. Yung magtiwala sa Diyos, iyan ang responsibilidad mo. Amen? Again, tayo lahat. Hallelujah. Lori, anak, pwede po ba kahit lang, awit lang tayo saglit. We have enough time naman. We have enough time. You are the shalom in my heart. You are the peace that guards my heart. Sing a worship team, awitin natin muli ito. Hindi talaga ako makaalis po kasi yun sa kasi talagang sobrang minemeditate ko yung the Lord is my banner. Pagkatapos, the God who sees me, and God is my peace.
Shalom. Pag kaya mo nang matulog, kahit may mabigat kang problema, that shalom, that God is our peace, is in you. Remember that God is with you. And when God is with you, everything is possible. Not because of your potential. Hindi eh. Alam niyo po bang ang lahat ng bagay pwedeng mangyari because God is with you? Wala nga magagawa yung mga tao eh. Kaya nga minsan po even po yung nakakapagtaka, even yung mga hindi mananampalataya, pwedeng gamitin ng Diyos para sa iyong kabutihan. Amen? Because God is with you. Sana po maranasan natin yon na sobra kang at peace. Yung sabi ko nga pag minameditate ko yung si Jesus Christ natutulog, oy, di ba nabasa nyo naman yun? Di naman ako mamamatay sa lunod. Sa cross ako mamamatay. May iba na istorya. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na siya ay nalunod dahil sa ating kasalanan. Hindi naman ako nalunod ay kinamatay ni Jesus Christ. Be confident enough mga kapatid and have peace in your heart. Hindi ako mamamatay nang hindi ko nagagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi ako mamamatay nang hindi ko nararating yung destiny ko sa buhay. Hindi ako mamamatay kung yun ang pinag-aalala natin. Even death has no power in our lives. Hanggat hindi sinabi ni God, it is finished. Kahit yung mga taong asartalo sa pagmumukha mo, sa buhay mo, wala silang magagawa. Even si Satan, walang magagawa si Satan. Because God is with me. Minsan dinadaya tayo ng demonyo na parang, hina ka kasi. Kulang ka lang sa diskarte. Hindi. Sa word sa atin ni Naomi ngayon, kulang ka lang sa trust kay God. Kasi lahat pa rin, sinasabi mo lang nagtitiwala ka, pero ang totoo, ayaw mong bitiwan. Sinasabi mo lang nagtitiwala ka sa Diyos, pero hanggang ngayon, inilalagay mo pa rin sa iyong kamay ang maraming bagay. Sana makita mo katulad mo si Gideon, maliit, pinanghihinaan ng loob. Tama sabi ni Naomi kanina, pero naging vulnerable siya. Lord, kami yung pinakamaliit sa angkan. Pero hindi pwede talaga magkamali ang Diyos eh. Gideon talaga pangalan mo eh. Ikaw talaga yung gusto kong kausapin eh. Ikaw talaga yun eh. Yung parang hindi ka naniniwala sa sarili mo eh. Have peace in your heart because God is with you. Di patapos ang laban at istorya ng buhay mo. Sino magsasabi, katulad ni Shin, parang gusto nang bumigay, eto siya ngayon. Hindi ka makakatakbo kay God. Mas mabilis ang Diyos sa'yo. Pwede kang tumakbo sa presence ni God. Get ready. Hahabulin ka ng presensya ng Diyos. Hanggang sa makita mo, wala akong pupuntahan. Kung hindi, ang magtiwala sa Panginoon. Wala nang gaganda pang lugar, kundi ang lugar ng pagtitiwala sa Diyos. Gusto ko habang tumatanda tayo, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, problema lang yan, pagsubok lang yan, sanay na ako dyan, kasama ko ang Diyos, marami ng panahon na pinatunayan niya, hindi niya ako pinabayaan. Have confidence that God is with you. Have rest and peace in your heart that nothing will happen beyond the control and sovereignty of God. Sabi ko sa asawa ko nung Sunday, Mami, grabe, powerful yung sermon habang nagsisermon si Pastor JR. Bakit yung Israel nakapaligid 10 Arabic country, ba't hindi siya madurog-durog? Ang liit niya. Sila ang sagot, because God is with Israel. Alisin mo ang God sa Israel, matagal nang walang Israel. Bakit yung mga Ammonites, naririnig nyo pa ba yan? Yung mga Midianites, naririnig nyo pa ba yan? Nasaan sila? Pero ang Israel, from Old Testament to New Testament, hanggang ngayon, andyan po yan because God is with him.
O sino makakadurog sa'yo kung kasama mo ang Diyos? Last year, may super typhoon na tumama sa atin. Sabi nila, the worst typhoon in history. Tayo nag-aabang naman. Ano yung super typhoon dito? Ba't wala naman? Pagkatapos, ang dami nagsabi, thank you, Lord, sa mga bundok sa Sierra Madre na siyang kumover. Kasi ang Philippines, wala naman siyang cover eh. Pag tingnan mo sa map, puro dagat na siya. Talagang tamaan talaga siya ng bagyo. Kaya hindi mo na magtataka na bakit tayo may bagyo? Talagang may bagyo. Talagang may darating na bagyo. Talagang inaasahan ko na may bagyo. But, ang galing ni God. May mga bundok siyang inilagay na bago tumama sa iyo, sa bundok mo na tatama. Bago dumating ang anumang bagay sa iyong buhay, daraan muna sila sa Diyos. Pag hindi pinahintulutan ng Diyos, walang makakadaan sa iyo. Kahit si Satan gusto kang kantiin, pag hindi pinayagan ng Diyos, hindi ka makakanti ni Satan. Pero kapag pinahintulutan naman ng Diyos, ito ay para sa iyong kabutihan, ito ay para sa iyong katatagan, ito ay para sa iyong kalaliman, ito ay para sa iyong kapakanan at sa mabuting bagay. Ang galing naman ng Diyos ko. Alam niyo po, the very situation na wala tayong kalaban-laban kapag natutulog. Right? Ano magagawa mo? Natutulog ka. Pwede kang patayin na walang kalaban-laban. Pwede kang pagnakawan ng walang kalaban-laban. But kay Jesus Christ, matulog ka, anak. Ako magpapantay sa iyo. Anak, matulog ka naman. Sabi ko nga, may mga problema rin tayong kinaharap, pero nung moment na nakatulog ako, napagtagumpayan ko na. Napagtagumpayan ko na dahil kasama natin ang Diyos. Basta wag lang kayo sa church matutulog. Talo kayo pag sa church kayo nakatulog. Pero may mga problema kayo at grabing nakakatulog po kayo na alam niyong tutulungan tayo ni God. Pwede ba sa oras na ito, like Gideon, like yung mga apostles, mga alagad, awitin lang muli natin ito. Hayaan mo na sabihin natin, Lord, ikaw ang aking kapayapaan. I have rest. I have rest. Mga kabataan, I don't ignore na yung idea na ngayon pa lang kumakaharap na kayo sa matitindi. Mas matindi pa nga kinakaharap nyo. But remember, the Lord is with you. Hindi ako pabayaan ng Panginoon. Okay? So sige, magpe-pray tayo. After this, sulit na natin ng praise and worship. Awitin natin ulit itong awiting ito. Hallelujah. Diyos, ikaw
dulot mo ay pag-asa. Tugon ko'y pagsamba, pasan'y naglalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin ang ikaw ay sambahin. With our heads lifted up sa Panginoon, Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging dalangin ang ikaw ay sambahin. Sobrang ganda at very powerful yung word na nagsasabing pasani naglalaho sa ating pagtatagpo. Because God is with here, God is with you, and God is here. Alam nga namang nabibigatan ka, gusto na niyan Diyos, umuwi ka, mas lalo ka nabibigatan. Wala pa ako nakitang totoong nakatagpuan Diyos na hindi binago ang buhay. Sige po, kahit sa saliw lang po ng awiting ito, lahat po ng gustong magpa-pray. Lord, gusto ko yung rest na binabanggit doon. Yung kaya kong matulog kahit may malaking problema at alalahanin. And then Lord, ayokong ma-overwhelm, ma-stress sa future na hindi ko naman hawak. Yung parang tuloy, naghihiwalay yung kaluluwa ko sa katawan. Andito ako pero God, ang layo ng aking isipan. Sige po, those who want na magpa-pray, please come forward lang po. Hallelujah. Huwag ko kayong mahiya. Maaring katulad ka ni Gideon, maaring katulad ka ng mga disciples na balisang-balisa. Natuto na nga si Jesus sa bangka eh. Naroon na nga si Jesus sa bangka at kaya kanyang tulungan. Nakatulog si Jesus Christ. Yes, pagod yung kanyang katawan, pero hindi siya, walang nagawa ang alon, walang nagawa yung bagyo para gisingin po siya at para po siya mag-alala. Because God is with you. You can rest, you can sleep even in the midst of the storm. Amen? Sino rito ngayon gusto mong yakapin ng Jehovah Shalom? God is with me. I trust that God is in control. Hallelujah. Taas niyo po yung dalawang kamay niyo sa Panginoon. The Lord is with you, mighty warrior of God. Ngayon, hindi mo pa nakikita na mighty warrior ka, but because the Lord is with you, makikita mo unti-unti, mandirigma ka pala. Dinisenyo ka ng Diyos sa matitinding laban para hindi matakot.
hindi para mag-alala, hindi para mangamba, kundi para harapin ang maraming bagay ng may katapangan at kapayapaan sa puso, that because the Lord is with me, nothing, walang problema, walang struggle, walang bagyo, walang bundok na makakapanaig sa amin, because not of our strength, not of our wisdom, because you are with me. Help us, O God, to realize, to believe, and have a great awareness. Matagal mo na akong sinasamahan, Lord. Matagal ka nang nasa puso ko, nung kay akin tinanggap sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. And right now, in Jesus' mighty name, mga kapatid, tanggapin nyo yung kapayapaan sa inyong puso na nagsasabing, Shalom. I am trusting and believing that God is in control of my future. Yung health ko, career ko, finances, you should believe, Shalom. All is well with you. Shalom. Naroon ang totoong kapayapa at kapahingahan sa katiyakan na higit ang kayang gawin ng Diyos ko kaysa aking magagawa. I don't know yung sa paglapit nyo, concern nyo, family. May kaguluhan, may anxiety, may uncertainty. In Jesus' name, let the peace of God be upon you. Let the rest of the Lord be upon you. Maaring may nararamdaman ka hindi maganda sa health mo, natatakot ka baka kung ano ito. In Jesus' name, I speak healing right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maaring naguguluhan ka sa oras na ito, may mga decision ka na inilalaban sa Panginoon. Have peace in your heart. The Lord is with you. Hindi ka niya dadalhin sa lugar na pababayaan ka. Hindi ka niya ilalaban na iiwanan ka. Hindi niya pahihintulutan ng isang bagay para kapaglaruan, lituhin. Hindi. Para makita mo at nakita mo na talaga ito. Ang dami mo nang kinaharap sa buhay. Nakala mo mawawasa ka. Nakala mo matatalo ka. Nakala mo katapusan na. Pero hanggang ngayon, nakatayo ka pa rin. Because Shalom, the Lord is with you. You are trusting and believing that God is in control of my future. Hindi nagbabagong Diyos. Hindi nagbabagong Panginoon. Mananatiling tapat. Kahapon, ngayon, at kailanman. Thank you so much kay Shin na nag-pray, kay Kuya Arnold, kay Naomi. Thank you so much, oh God. Even ang mga nasa praise online, believe and trust that God is in control. Thank you so much, oh God. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen at amen. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay, stay muna kayo dyan. Stay muna kayo. Sa lahat ng mga tatayo pa po, huwag ko kayong ma-stress. Just enjoy. Minsan kapag tinayo ka ni God, naku, sayang, hindi ko nasabi yung ganito. Pumayapa ka, anak. Kung gustong ipasabi sa iyo ni God yan, ipapaalala sa iyo ni God yan. Ang dami mo rin namang hindi dapat sabihin, pero na nasabi mo, bakit mo nasabi yan? Because the Lord is with you. Pero again, kailangan maghanda pa rin. Pero once na nakatayo na tayo, pinagpala ng Diyos ang ating pangunguna. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo na sayang, dapat mas nagalingan ko pa, tapos mas naibigay ko pa. Hindi po. Just do your best. Just do your best. Gawin mo yung pinakamabuti mo at gagawin ng Diyos yung kanyang pinakamabuti. Amen? Thank you so much, oh God. Sige po, makakabalik na po tayo sa upuan natin. At let me ask yung box natin. So, bago kayo magpunta sa group prayer, lahat po nung prayer request natin or letter. Ito, okay? Magkikita-kita po tayo bukas, lalo yung mga nasa praise online po natin. God bless po sa inyo, okay? Saan ba to? Ayan. Okay, so sa lahat naman ng may letter po, ilagay ho natin ito. Ayan ko.
Lamang yung may sobre. Kasi baka magkalaman yan, pabalik. Ano po? Sige po, ilagay natin po dito ha. At ipagpepre. Yung iba ho na hindi pa nadala, sige, come on ho. Hanggang sa Biyernes. Natin yan. At bubuksan po natin yan sa ating prayer and fasting po. Okay? January. Ano po? God bless po sa inyo. Paano, Pastor, kung nakagawa na ako ng letter, may nakalimutan pa ako, lagay mo na lang, PS. Okay. Pahabol supplication. Ayan. Naku, wow, thank you.